hindi po matatawaran ang pagmamahal ng mga magulang sa kanilang mga anak. At halos lahat ay kayang isakripisyo para lamang sa kanilang mga supli. Totoo yan, Dayan. At sabi nga, ang pinakamasakit para sa isang magulang ay yung mawalan ka ng anak. Totoo. Ito mismo ang masakit na karanasan ng ating bisita na nawalan ng anak habang nasa sinapupunan dahil sa Edwards syndrome. Pero bago natin siya makapanayam, panoorin po muna natin ang kanyang kwento. Sa kabila ng matinding kalungkutan sa pagkawala ng kanilang munting anghel bago pa man ito isilang, natagpuan ni Wico at ng kanyang mister ang lakas na bumangon mula sa kanilang pagdadalamhati. Buwan-buwan, binibisita nila ang himlayan ng kanilang anak para panatilihing buhay ang alaala nito sa kanilang mga puso. Happy 6 months, happy 7 months, happy 8 months, happy 9 months, happy 10 months, happy 11 months, happy birthday, baby Chloe. Sa kanilang pagninilay, napagtanto nila na ang pinakamagandang paraan upang parangalan ang alaala ng kanilang anak ay ang maging liwanag sa buhay ng iba. Kaya't buong pusong inilaan nila ang kanilang panahon at pagmamahal sa pagtulong sa mga pasyenteng may cancer. Ang kanilang kwento ay patunay na sa kabila ng pinakamalalim na sugat, may pag-asang bumangon at magbigay liwanag sa iba. Alamin pa natin ang kwento nila dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. Ako nung napapanood ko, Audrey, it's both sad and touching. Ang hirap mawala ng anak, but then again, yung kanilang pagtulong sa iba. Yan yung nagiging paraan nila para buhayin ang alaala ng kanilang anak. At kaugnay nga po niyan, makakapanayan po natin via Vimix si Wico Gan. Good morning, Wico. Si Dayan at Audrey to. Good morning. Magandang umaga. Good morning po. Well, mahirap maging bukas na pag-usapan na to, and we really admire you for your courage para malaman ito ng ibang mommies, no, na nanonood ngayon. Nabahagi mo sa amin na ang iyong baby ay nawala dahil sa Edwards syndrome. Ano ba yung tinatawag na Edwards syndrome base sa sinabi sa inyo ng mga espesyalista o yung doktor? Yung Edwards syndrome po, also known as trisomy 18, based din po sa research namin and sabi din po ng doktor sa amin, itong trisomy 18 or Edwards syndrome, yung magkakaroon nito na baby, hindi siya compatible sa life. Tapos 1 out of 5,000 or 6,000 babies pwedeng magkaroon ng ganito, at isa na dito si COWI. So very rare genetic disease po tong Edwards syndrome. Tapos ang symptoms niya parang may multiple heart defects, overlapping fingers. So yun po. So very rare, ang sabi mo nga ang disease na ito. So nung nalaman po ninyo ng inyo pong mister na ganun po yung diagnosis, paano po ninyo ito tinanggap at ano po yung inyong mga naging hakbang nung after the diagnosis of the doctor? Parang parang in denial pa. Kasi parang hindi namin in-expect na magkakaroon ng ganun yung baby namin. So, parang hindi talaga ako makapaniwala. Kasi all throughout my pregnancy, parang normal. Akala namin normal siya kasi wala naman akong na-feel na iba. So, ayun, parang yung partner ko, si Steven, siya yung nagbibigay sa akin ng lakas. Kasi ako talagang parang hindi ko na kaya. So, ayun po. Well, paano po nakatulong yung buwan ng pagbisita sa himlayan ng inyong anak sa inyong proseso ng paghilom? Siguro, kasi since hindi namin in-expect na mangyayari to, parang feeling namin nandyan pa rin siya. So, during those monthly milestone, parang feeling namin kasama pa din namin siya. So, parang walang nagbago. Kahit wala na siya dito, parang feeling namin nandyan pa rin siya nung pag binibisita namin siya dun sa place niya.
And I understand, Wico, itong nangyari sa inyo ay kumbaga naging motivation nyo rin para naman tumulong dun sa mga iba, partikular sa mga pasyenteng mayroong cancer. So tell us the story na kung paano ninyo sinimulan itong ganitong advocacy. Actually po, kahit wala pa po yung nangyari po kay baby, dati pa po talagang nag-give back na po kami, nag-share ng blessings. Ma-share ko na din po nung 18th birthday ko, hindi rin ako nagpa-party, yung mga debut, ganun po. Talagang nagpakain lang po ako sa mga bata. Pero ngayon, naiba, dahil parang feeling ko, since yung baby ko may sakit, so sabi namin, bakit hindi na lang naman sa mga may sakit na bata, yung mga cancer patients nga po. Kasi feeling ko yung mga parents na feel din po namin yung pain. So parang sana dahil dun sa ginawa namin, nabawasan namin kahit yung kung anong problema nila na nararamdaman. Alright, ma'am. Paano po kayo tumutulong sa kanila? No? Ano po yung mga specific na proyekto na ginawa ninyo? Personal lang po yung pagtulong namin. Wala kaming organization. So parang mag-isip lang po kami kung saan naman pwedeng mag-give back. Kasi yung parents ko po, sila po talaga, yung mama, papa ko, sila po talaga yung, doon ko po nakita kung sobrang bait kasi nila, talagang doon ko nakita kung paano mag-give back. So nag-iisip lang kami kung saan naman pwedeng mag-share ng blessings. Tapos magko-contact po ako kung sinong pwedeng makausap. Yun po. Alright, Wico, ano ang gusto mong sabihin rin sa ibang mga magulang na posibleng may kaparehas na kwento rin sa inyo, na maagang nawala ng anak? Ano yung pwede mong maibigay na mensahe rin sa kanila na may mga nararamdamang ring pain na katulad rin ng inyo at papaano kayo nakapag-heal from this? To be honest, hindi ko alam kung fully healed na kami kasi every time na may isip ko or makikita yung other babies, parang nasasaktan pa din po ako. And mahirap po kasi rin mag-advise, lalo na iba-iba po kasi ang story bawat tao. Iba-iba yung pain na nararamdaman nila. So mahirap po mag-advise, pero siguro based sa mga sinasabi sa akin, huwag po mawala ng hope and faith kasi hindi rin tayo nag-iisa. So ano lang po, life goes on. So ayun po. Pero ngayon parang siguro may guardian angel Kaya kayo, nga, nagbabantay sa kanila at gumagabay. And hopefully, someday, magkaroon sila ng baby, no? Na magpapasaya sa kanila. Hindi naman makakalimutan, pero makakapag-move on ang kanilang pamilya sa kabanatang ito. And of course, we hope and pray, to be fully healed sila, to this na nangyari sa kanila. Pero siguro, I wanna know, nakikinig for sure, yung baby up there in heaven. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Merry Christmas, baby. And Happy New Year. Miss na miss ka na namin ni daddy mo. Sana masaya ka na dyan and healthy. Ayun. We love you so much, baby Chloe. Sabi nga, no more pain, no more sickness out there Well, sa heaven. At sabi nga, ginagabayan, kayong dalawang kanyang magulang. Thank you so Baby much Wico. sa iyong pag-share, masakit man, pag-usapan. Maraming salamat sa pag-share mo ng story ng family mo sa amin at sana maging blessing ka pa sa maraming tao. Thank you very much, Wico. Thank you po.